Natuklasan ng babae na ang kanyang dalawang bagong silang na anak ay iyak ng iyak kapag nakikita siya. Ngunit kapag nakikita ang kanyang biyenan, agad silang tumatahimik sa harap ng ganitong kakaibang sitwasyon. Hindi nagduda ang babae, sa halip ay nagpakita pa ng isang mapanlokong ngiti. Dahil ang babae ay muling nabuhay sa kanyang nakaraang buhay, sa mismong araw ng kanyang panganganak. Ang kanyang asawa ay naaksidente sa sasakyan at agad na namatay simula noon. Hirap na pinalaki ng babae ang kanyang dalawang anak, at pareho silang nakapasa sa mga kilalang unibersidad. Ngunit sa araw ng kanilang selebrasyon para sa pagpasok sa kolehiyo, ang kanyang asawang 18 taon ng patay ay biglang dumating kasama ang kabit nito nang hindi inaanyayahan. Ipinagmamalaki pa nito na siya raw ang tunay na ina ng dalawang bata. Nang malaman ng katotohanan, ang babae ay tila tinamaan ng kidlat ngunit ang mas nagpadurog sa kanyang puso ay ang kanyang dalawang anak na walang utang na loob ay matagal nang may alam dito. Nakipagsabuatan pa sila sa kanilang ama para ilipat ang lahat ng kanyang ari-arian nang hindi niya alam. Sa huli, ang babae ay inatake sa puso dahil sa galit at namatay nang may sama ng loob nang muli siyang magmulat ng mata. Natagpuan niya ang sarili na muling nabuhay, bumalik 20 taon sa nakaraan, sa mismong araw ng kanyang panganganak. Bago pa siya makapagproseso sa nangyayari, malungkot na ibinalita ng kanyang biyenang lalaki na naaksidente ang anak nito. Habang pinagmamasdan ng kanyang mga biyenan na halatang umaarte lang, pinamuhian ng babae ang kanyang sarili sa nakaraang buhay dahil sa pagiging bulag at tanga, na naniwala sa kasinungalingan ng dalawa. Na siyang naging dahilan ng kanyang masaklap na sinapit iniisip na binigyan siya ng langit ng pangalawang pagkakataon. Agad siyang nanumpa na pagbabayaran niya sila ng mahal. Pagkatapos ay nagkunwaring nalulungkot siya at sinabi sa kanyang mga biyenan na kahit wala na ang kanyang asawa, siguradong palalakihin niya ng maayos ang dalawang bata. Nang marinig ito ng kanyang mga biyenan, agad silang nakampante lumipas ang 18 taon. Sa maingat na pag-aalaga ng babae, hindi nabigo ang dalawang anak at parehong nakapasa sa mga kilalang unibersidad. Sa araw ng selebrasyon, maagang dumating ang kanyang mga biyenan sa reception hall habang pinagmamasdan ang mababait at matatalinong apo. Hindi nila maiwasang makaramdam ng kasiyahan nang ihahatid na ng babae ang dalawang anak sa kanilang upuan. Bigla siyang pinigilan ng kanyang biyenang lalaki, sinasabing dahil aalis na papuntang abroad ang dalawang apo. Masyadong malungkot kung mag-isa lang siya sa malaking bahay, kaya maaari silang tumira kasama ng babae. Ngunit nang marinig ito ng babae, nagpakita siya ng pag-aalangan. Sinabi niyang naibenta na niya ang bahay habang tinitingnan ng kontrata ng pagbebenta na iniabot ng babae. Ang kanyang mga biyenan ay agad na nagalit, iginigiit na ang bahay ay pag-aari ng kanilang pamilya. Paanong naibenta ito ng babae nang hindi nagsasabi? Nagmadaling nagpaliwanag ang babae na ginawa niya iyon para sa mga bata. Dahil kapag nag-aral na sa ibang bansa ang mga anak, marami pang gastusin kaya. 3 araw na ang nakalipas, idineposito niya ang lahat ng pinagbentahan sa isang education fund mula ngayon, maliban sa mga anak niya. Wala nang ibang makakakuha nito, narinig ito ng biyenang babae at akmang mangungulit pa, ngunit agad siyang pinigilan ng katabing biyenang lalaki. Dahil kapag napunta na ang pera sa dalawang apo, para na ring napunta sa kanila. Dahil dito, nasiyahan na ang biyenang babae. Nakitang oras na para magsimula, umakyat ang babae sa entablado para pangunahan ng selebrasyon ngunit bago pa siya makapagsalita. Ang kanyang asawang 20 taon ng patay ay lumitaw kasama ang mapanlinlang na babae. Ang dalawa kong anak ay nakapasa sa kilalang unibersidad sa ibang bansa. Wala rito ang kanilang tunay na mga magulang. Paano naman mangyayari iyon? Nako, anak, nandito ka na, hindi ba si Zhang Zixing yan, na mahigit 10 taon ng patay? Paanong buhay pa siya? Wala ang tunay na magulang. Ibig sabihin, sina Lin Chen at Lin Fang ay hindi mga anak ni Song Jinrong. Song Jinrong, matagal na tayong hindi nagkita. Chow Fang, aking mabuting manugang. Naku, mamiss na miss ka na namin, ma. Tatay. Song Jinrong, akala mo siguro patay na ako, ano? Pasensya ka na buhay pa ako. Nay, ano pong nangyayari dito? Siya ang tunay ninyong ina. At siya, isa lang siyang matandang manok na hindi makapangitlog. Ang dalawang anak ay lubhang nagulat nang marinig ito. Agad nilang tinanong ang kanilang lola kung ano talaga ang nangyayari. Nagsinungaling ang lola, sinabing ang babae ang nagplano ng aksidente noon. Gusto raw nitong patayin ang sarili niyang anak para maprotektahan ang dalawang bata, kaya napilitan silang magpanggap na patay sa loob ng mga taong ito. Pagkarinig nito, agad naniwala ang mga bisita sa kwentong ito at pinagsabihan ng babae na isa siyang babaeng ahas.
Nakita ng asawa na tamang-tama na ang pagkakataon, kaya inilabas niya ang inihandang kasunduan sa diborsyo. Kung kusang loob na aalis ang babae nang walang dala, kalilimutan na niya ang nakaraan. Nay, iiwan niyo na po ba talaga kami? Tawagin niyo muna akong ina. Ako ang tunay ninyong ina. Hi. Ate, napakabuti mo naman. Napakabait mo talaga kung hindi dahil sa iyo nitong mga nakaraang taon. Paano kami magkakaroon ng oras para magtrabaho at magpayaman sa labas? At magpalitan ng pagmamahal gabi-gabi. Maraming salamat talaga sa iyo kapatid, hindi pa kayo nagpapakasal, di ba? Baka gusto niyong samantalahin na narito ang mga kaibigan at kamag-anak ngayon. Ako na ang magiging MC para maituloy na rin ang kasal ninyo. Ano sa tingin mo? Anong ibig mong sabihin? Dahil napakabuti naman ni ate. Ano pa ang dahilan para tumanggi kami, di ba? Tara. Ngayong araw, hindi lang ako nakipaghiwalay kay Zhang Zixing. Binabati ko rin ng buong puso ang aking dating asawa. At si kapatid na Xiao Fang ng walang hanggang pagsasama. Ito ang singsing ko sa kasal. Isinasauli ko sa iyo, naway tumanda kayong magkasama. Salamat sa iyo, Ate Sigena, wala ka ng silbi ngayon. Umalis ka na bilis, sandali. May espesyal akong pinapuntang panauhin. Para dumalo sa kasal ng dati kong asawa, anong ibig mong sabihin? Sino ang tinutukoy mo? Imulat ninyong mabuti ang inyong mga mata at tingnan. Kung sino talaga ang panauhin natin ngayong araw. Naimbitahan din namin ang dalawang bisita. Sino sila? Hindi. Anong ibig mong sabihin? Sino ang tinutukoy mong third wheel? Buksan niyo ang mga mata niyo. Maingat na tingnan. Yung mga inimbita ko ngayon, sino ba talaga? Sino ang dalawang ito? Isang corrupt na tao. Ito ang tinatawag na VIP. Ay naku, tingin ko si Song Jinro. Ay talagang naiinis. Naiinis na siguro. Song Jinro, anong ginagawa mo? Dalawang manghihingi. Anong pakay mo? Ang dalawang ito, sila si Ying Chen at si Ying Wan, mga kaklase. Sa graduation ceremony, kulang ang pagbati ng mga kaklase. Paano ito magiging maayos? Xiaolong, finally nandito ka na. Ay naku. Sige na, sige na. Dahil nakuha na natin ang lahat ng gusto natin. Huwag na tayong magpaliban. Ang seremonya ng pagpasok ng aking apo. Apo, makinig ka sa lola mo. Nakapasok ka na sa prestihiyosong paaralan sa ibang bansa, kaya't huwag masyadong makisalamuha sa mga taong ito. Tingnan mo ang itsura niya, napakasimple. Kaya, tingnan mo ang dalawang tao na ito. Ang kanilang itsura ay talagang mahirap. Kapag umunlad ka sa hinaharap, siguradong hihingi sila sa iyo ng pera. Kailangan mong mag-ingat. Sige na, lolo at lola. Ay, Xiaodong, sila ay mga kaklase ko. Huwag niyong sabihin ganyan sila, Ying Wan. Makinig ka sa lola. Paano ka naman lolokohin ng lola mo? Oo nga. Kapag nakakita ako ng ganitong tao, wala silang masyadong alam. Huwag na sana nilang pahirapan pa tayo sa huli. Inay, pero sila, tama, Song Jinro, bagamat tayo, hiwalay na. Pero sa kabila nito, ikaw ang nag-alaga kay Ying Chen at Ying Wan, sa loob ng 18 taon. Kaya't sila, ano ang magiging gastusin sa buhay nila? Ikaw ba ay nakuha ang kalahati? Hindi na kailangan ng kalahati. Sa hinaharap, si Ying Chen at si Ying Wan ang sisigat sa gastusin ng buhay nila. Ang ulat na ito ay para sa, talaga. Ang galing. Ate, ikaw dati, ganito ka na makatarungan. Kaya pala, naging alaga mo ng 18 taon. Kahit na parang alagaan ng isang lobo, kailangan na rin nating magkaugnayan, di ba? Sandali lang. Para lang sa panggastos sa buhay, kulang pa yun. Pakinggan mo, sa tingin ko. Pareho na nating ipon para sa pagtanda, ikaw na rin ang naglabas, di ba? Oo nga. At saka, sabi mo, tayo, pagkatapos ay mag-aalaga ng apo, kailangan din ng pera, ayos lang.
Kaya't mula sa pondo, ng paglaki ni Ying Chen at Yingwan, nasa loob, ibibigay namin sa inyo. Oh, tama nga, at kayo rin, sa honeymoon ninyo, kung si Ying Chen lang, at si Yingwan pumayag, ako na ang bahala, inay. Anong sinasabi mo, inay? Huwag mong bigyan sila ng pera. Hoy, batang ito, ano, yung pera mo? Magkakapatid tayo. Lola, kahit na ang pera ni Mama, nasa amin na ngayon. Pero, mas mabuti, huwag muna tayo magmadali, magpapakita pa tayo ng pasasalamat sa inyo. Mama, alam mo rin, ang pera ko, nasa Ying Chen at Yingwan. Kapag naging stable na sila, tiyak na, maayos kung aalagaan kayong dalawa. Ayos na, ayos na. Si Ying Chen at Yingwan, nandito lang tayo. Bakit ka pa nag-aalala na tumakbo siya? Kapatid, dahil nag-usap na tayo, lahat ng bagay ay napag-usapan na. May isa pa akong gustong itanong sa'yo. Sana matulungan mo ako, ha? Ibig sabihin, ako at si Zisheng, may isa pang anak. Dahil ikaw, ay marunong magturo at mag-alaga, ikaw po, matutulungan mo kaming alagaan ang bata, walang problema, di ba? Hindi, tao ka pa ba talaga? Paano mo naman? Magagawa yan sa nanay ko. Nanay, hindi mo dapat, alagaan ang mga anak nila. Siyempre, walang problema, hintayin nating matapos ang graduation ceremony. Kung kayo, may ganitong plano, tutulungan ko talaga. Siyempre, gusto namin, hindi lang basta dadalhin, gusto rin na maging katulad ni Ying Chen, at ni Yingwan, na makapasok sa mga kilalang paaralan sa ibang bansa. Tama, ayos lang. Kapag natapos na ang seremonya ng pagtatapos, kung mayroon kayong ganitong plano, tiyak na tutulungan ko kayo. Si Song Jinro, nabaliw na ba? Tumutulong pa sa pag-aalaga ng ibang bata. Oo nga, mukhang niloloko siya. Nasasanay na siguro. Kung walang problema. Seremonya ng pagtatapos, maaari na bang simulan? Oo. Unang bahagi ng seremonya, pasasalamat sa mga magulang. Inaanyayahan namin ang dalawang ginoo sa entablado. Maraming salamat sa lahat ng kamag-anak na dumalo sa akin at kay Yingwan. Handog para sa pagtatapos. Maraming salamat sa inyong lahat. Dahil dito, ako at ang aking kapatid ay nandito ngayon. Ngunit ang dalawang magkapatid na nais naming pasalamatan ay ang aking ina. Palakpakan natin ang ating ina sa entablado. Pakinggan ang mga saloobin ng mga bata. Mama. Ying Chen, Yingwan. Pasensya na, tita. Tawag namin ay aming nanay, hindi ikaw. Ying Chen, Yingwan, sinabi ko na sa inyo, si Xiaofang ang inyong nanay. Natunay na ina. Tama, mga anak. Nanay. Baka ba niya agawin ang aming apo? Kung susubukan niya yan, akyatin natin siya at hilahin pababa. Hoy, ikaw. Yingwan. Liang Shade, hindi pa naman ang oras ko. Si Mama ang nagsasalita. Bunso, ang mga saloobin ng mga batang ito, ikaw pa rin ang dapat makinig. Salamat, ate. Sige, matalino ka. Kung magtatangkang agawin ng apo ko, tingnan mo kung hindi kita papatulan. Ma, paano ko naman gagawin yun? Talagang nababaliw na itong Song Jinro. Talagang inaalagaan niya ang anak niyang 18 taon. Ipinasa ng may galang. Pero, nakikita ko ang ekspresyon ni Song Jinro. Para, hindi naman siya masyadong galit. Hindi ba't natakot lang siya sa malaking eksena na ito, na bigla? Anak, may gusto ka bang sabihin? Kailangang sabihin kay Mama. Nandito. Salamat sa aking ina. Sa loob ng 18 taon, sa kanyang pag-aaruga sa amin. Kung wala siya, hindi kami magkakaroon ng ganitong buhay ng aking mga kapatid. Sa sandaling ito, ang aming damdamin, hindi maipapaliwanag sa salita, pero maniwala kayo, ako at si Yingwan, mas magsusumikap pa upang makamit ang aming mga pangarap, upang gantihan ang inyong pagmamahal. Ang bait mong anak, tunay na mapagpasalamat. Ying Chen, Yingwan, binabati ko kayo, dahil ngayon nahanap ninyo ang inyong tunay na magulang. Para dito, naghanda ako ng isang regalo. Upang ipagdasal ang kinabukasan ng dalawang ginoo na maging maayos. Si Ginang Song ay nagbigay ng 2 gawa mula sa mataas na kalidad na jade, na mga jade plaque.
Maligayang pagdating. Nanay, hawakan mo ito. Yin Chen. Hawak mo, pero... Ate, ibinigay mo pa sa kanila. Nagbigay ng ganitong mahalagang regalo. Wow, tingnan mo. Nanay, tingnan mo itong jade. Ang ganda. Kamusta? Ate, sobrang gastos naman talaga. Nagbigay ng ganitong mahal na regalo kay Ying Chen at Ying Wan. Siyempre, kaya ko. Siyang nag-alaga ng anak ng iba. Nagmamalaki pang magbigay ng ganitong mahalagang regalo. Tingnan mo. Gusto niyang gisingin ang konsensya ng anak sa ganitong paraan. At pagkatapos, kukunin ang kustodiya. Ano kung magbigay ng regalo? Kung ako si Zhang Zishi, hindi ko ibibigay ang anak sa ganitong tao, yung masamang babae. Kahit may pera pa rin siyang bumili ng jade pendant. Ikaw ba, may iba ka pang ipon? Dad, ito lahat ng pera ko noon na ginamit ko para bumili. Mama, hindi namin kailangan ng anuman na jade pendant o anumang regalo. Gusto lang naming samahan ka hanggang pagtanda. Nanay, kami lang ni Mama ang gustong samahan ka. Para kina Ying Chen at Ying Wan, bukod sa regalo, may inihanda pa akong isang regalo. Matagal ko na itong hinanap ng masigasig. At sa wakas ay nahanap ko na, Zhang Long at Zhang Hu, mga tunay na magulang. Dala ni Xiaolong, ang kapatid mo sa entablado. Ngayon ang araw na makikilala ninyo, ang sarili ninyong mga magulang. Mama, may mama na ako. Ang saya-saya, ang saya-saya. Nanay, nahanap mo na, ang mga magulang ni Xiaolong at Xiaohu. Imposible yan. Sinabi sa akin ni Xiaolong, na sila ay, lumaki sa isang bahay ampunan. Kakaunti lang ang panahon mula nang nahanap ko, kaya hindi pa, nakaabot na sabihin sa inyo. Congratulations sa inyo. Pagkalipas ng 18 taon, sa wakas ay natagpuan ang sarili, mga tunay na magulang. Ito ay para sa atin. HMM. Ay naku, talaga namang anong tao, ang bagay sa anong jade. Itong walang halaga na jade. Ting, ibigay mo sa akin. Ayaw ko na. Parang yung dalawang iyon. Hindi karapat dapat. Sabi ko nga, ate, talaga namang napaka-generous mo, na kaya mo pang bumili ng regalo para sa kanila. Sa tingin ko, mas mabuti pang gamitin mo yung ilang daang piso, para sa mga magulang mo. Tama ang sinasabi mo, alam na alam mo lang ang mag-aksaya ng pera, Tita Song. Excuse me, nasaan po ang mga magulang ko? Nandyan lang sa harap. Nandyan lang sa harap. Nasaan ka, inay? Ay, Xiaoli, huwag kang lumapit. Xiaoli, huwag mong sunugin ang sulong. Tumigil ka na. Si Xiaohu. Song Jinro, itong dalawang tanga. Hindi naman siguro mga anak mo to. Sana naman hindi. Saan siya kukuha ng oras para manganak? Sige, sabihin na natin anak ko to. Oh. Kaya pala binigyan mo itong dalawa. May naghatid ng bagay. Siguradong nagloko ka sa loob ng kasal. Hindi ko alam kung saan. Nakahanap ka ng ibang lalaki. Baka nagkaanak ka ng labas. Tama ba? Hindi ka naman masisisi kung ganyan ka magbihis. Talaga namang ikaw yun. Naghahanap ka ng lalaki sa labas. Ikaw ang nanay ko. Bakit mo naman? Ipinadala ako at ang kapatid ko sa welfare center. Xiaolong, magpakatino ka. Alam mo ba? Ako at si Xiaohu ay naghirap sa bahay ampunan. Alam mo ba? Siyempre alam ko. Pero, kung hindi kita dadalahin sa bahay ampunan, ikaw at si Xiaohu, magkakasakit sa kalye hanggang mamatay. Song Jinro, talagang hindi ako nagsasabi ng mali sa'yo, kahit ano paman. Ikaw rin ay bahagi ng pamilya Zhang, bilang manugang, kahit na wala si Zixing. Hindi mo dapat piliin ang mga ganitong, pangit na tao, para maging anak mo. Nasa labas ka ba? Naghahanap ng ibang lalaki. Ganito talaga ang itsura nila. Tunay nga na ang tatay niya, ay maagang umalis. Song Jinro, bigyan mo ako ng paliwanag. Lahat ng ito, ay para kay Ying Chen, at kay Ying Wan din.
Ying Chen at Ying Wan. Simula pagkabata, wala akong ama. Isang babae lang ako. Paano ko kayang suportahan ang pamilyang ito? Kaya't ako. Ate. Dapat mo akong maunawaan, di ba? Para kay Ying Chen at Ying Wan. Hindi naman imposible. Pero ako at si Zixing. Tunay ang pag-ibig namin. Hindi ako katulad mo, na basta nalang makahanap ng lalaki. Sister, huwag kang mag-alala. Hindi basta-basta ang ate mo. Dahil kami, kasama na sa kasal. Kaya si Song Jinro, ipinadala ang anak ng iba, sa prestihiyosong paaralan sa ibang bansa, ngunit hindi alintana, ang sarili niyang anak, imposible. Sa tingin ko, tiyak na may lihim pa. Ano ba? Nagpapakasal para lang sa pera, sobrang linaw at dalisay pa. Nakakainis naman, ang sama-sama mo. Hindi ko na alintana kung may itinatago ka, kung may tinatago ka man. Tayo ay nagpakasal, pero ang mga pinanggako mo sa amin, huwag mong kalimutan, ha? Tama, yung mga sinabi mo kanina, dito sa harap. Nakikinig ang lahat. Sinasabi ko, basta't pinapayagan ng mga kondisyon, lahat ay magiging totoo. Sana'y may pag-unawa ka, dahil kung lahat tayo ay walang masabi, mabilis na dalhin ang mga bata, pabalik sa kanilang mga tahanan, para sa seremonya ng pagtatapos ngayon. Tapos na ito. Oo nga. Ying Chen, Ying Wan, umuwi na tayo kay mama. Huwag ka nang maloko ulit, Terra na. Pero ako, oo nga. Dala natin ang mga anak natin pa uwi, Terra. Sandali. Hindi pa tapos ang seremonya ng pagtatapos. Yuan Cheng. Maligayang pagdating, 12 taon. Upang gunitain ito, mahirap na paglalakbay, naghanda ako ng 2 video. Mga kaibigan, pakiusap, tingnan ng malaking screen. Pakiusap, tingnan ng malaking screen. Sandali. Sabi ko, ate, ngayon ang araw ng graduation ng anak ko. Bakit ka nagre-record ng sarili mong video? Ano bang meron dito? Tama nga. Nakikita kita, tila seryoso kang ninanakaw ang lakas ng dating ng apo. Ito kasi. Maingat na inihanda ng tiyahin. Bakit hindi na lang natin ito bitawan? Nakikita ko ang video mo. Wala namang masyadong laman. Dahil sinabi ng anak ko, ganyan na nga ang sinabi nila. Hintayin na lang natin. Pagkatapos ng seremonya, tsaka natin ilalabas. Okay ba? Syempre, okay lang. Sundin ang kapatid na babae. Susunod na item. Pasasalamat sa mga kaklase. Tayo'y mag-eniaya ng mga kaklase ng 2 ginoo. Si Zhang Long ay magsasalita. Pakinggan natin kung paano niya isinasalaysay ang mga hamon sa landas ng pag-aaral. Little Dragon, sa mga nakaraang taon, kami ng kapatid, ay hindi nakulangan sa iyong pag-aalaga, nakapasa kami sa mga prestigyosong universidad sa ibang bansa, at dito, hindi may kakaila ang iyong kontribusyon. Tama nga, ang araw namin ng kapatid ko, salamat sa inyo, tama. Itong Jade Buddha para sa inyo. Naway magtagumpay ka at si Xiaohu, sa inyong hinaharap. Ying Chen, Ying Wan, Xiaodong. Kung wala kayo, ang buhay ko ngayon ay tiyak na magiging masaya. Napakaganda. Xiaodong. Ano bang ginagawa mo? Huwag sa harap ko, peke na matigas, nagpapanggap na mabait. Kayo talaga. Kinuha ninyo ang dati kong buhay. Kinuha ninyo ang dati kong buhay. Mamatay ka. Ngayon ay inanyayahan kita sa seremonya ng pagtatapos. Iyan ay iyong swerte. Huwag kang maging bastos. Oo nga. Tingnan mo kayong dalawa, nakaayos na sira-sira, ang pangit ng itsura. Kitang-kita namang walang dating. Ito ay katulad ng apo kong lalaki. Anong nangyari? Kung may dapat sisihin, wala kang kakayahan. Hindi ka kasing galing ni Ying Chen at Ying Wan. Hindi, kung hindi dahil sa inyong dalawa. Hindi sana, nagkaroon ng sakit na likas si Xiaohu. Hindi siya magiging tanga. Sapat na, huwag na kayong magsalita, tama si Xiaolong. Sabi ni Xiaolong, kayo ang dahilan, na kinuha ang kanilang buhay. Aking anak ang kumuha, ng inyong buhay. Anong magagawa ng mga salita, sa mga kapansanan ninyong dalawa, makakapasa pa kayo sa prestihiyosong universidad. Talagang nakakatawa, akala mo ba'y parang manok, na makakalipad sa sanga, at magiging phoenix? Tingnan mo rin ang sarili mo, ganyan ba kayo? Makakapasa ba kayo sa kolehiyo? Song Jinro. Tinitingnan mo ba silang dalawa, na walang namana, sa kanilang katawan? May maganda pang lahi ang anak ko at si Xiaofang. Ang magandang Jin na ito, gusto lang nilang ipadala sila, sa bahay amunan.
Sila ay talagang napakalayo sa Yingshen at Yingguan. Hindi nakapasa si Xiaolong sa kolehiyo. Mas lalo pang walang muwang ang kapatid niya. Hindi nakakapagtaka na gusto ni Song Jinro silang ipadala sa bahay ampunan. Kaya pala, may congenital na sakit. Ang kabutihan at kasamaan ay may kapalit. Totoo yan. Iniwan niya ang kanyang sariling anak, na isinilang, pero pinalaki ang anak sa labas. Napakatanga. Naririnig mo ba? Ikaw iyon. At ang iyong handgal na kapatid, hindi karapat dapat magmahal. Uulitin ko. Pumikit ka na lang sa akin. Xiaolong, kaklase, kalmayin mo muna. Bakit di mo pa siya ibaba? Ngayon kasi ay, ang seremonya ng pagpasok ng aking apo. Pakiusap. Umalis ka na. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo, bilisan mo. May ilang hindi inaasahang nangyari ngayon. Ang ating graduation ceremony ay magpapatuloy. Susunod, pasasalamat sa guro. Pakinggan natin ang dalawang binata. Ano ang nais nilang sabihin sa kanila? Mahal na guro, sinasabi. Guro Pang, ikaw ang pinakamahalagang guro sa aking buhay. Kung hindi dahil sa iyo, ako at si Yingguan ay mahihirapang makapasok sa bagong paaralan. Tama, Ginoong Pang. Salamat sa inyo, sa inyong gabay at edukasyon. Dahil dito nagkaroon kami ng aking kapatid na lalaki. Salamat po sa inyo. Mga kaibigan, si Yingchen at si Wan. Sila ang pinakamatalinong estudyante na aking tinuruan. Ngayon, upang ipagdiwang ang kanilang dalawa, na pumasok sa prestihiyosong paaralan, ako'y naghandog ng 2 talatang pang-alis. Halika't buksan. Unang talata, dapat mataas ang mga pangarap. Pangalawang talata, dapat magpursige sa bawat araw. Tampok na pamagat, ang mag-aaral ay tapat at matapang. Sige, sige, sige. Tunay na guro ka. Ang dami mong alam. Malayo. Pagbati sa mga magulang na welcome, welcome. Ako naman, ay naghanda rin para sa inyo, isang pares ng couplet. Buksan na, unang linya. Mali ang pagpapalaki sa anak ng 18 taon. Ikalawang linya, mga mandar ambong at malilibog, buong mundo ay nakakaalam. Pamagat. May mata pero bulag. Anong ibig sabihin ng couplet ni Guro Pang? Alam na ba niya ito noon pa? Malugod na pagtanggap, masaya ang pagtanggap. Ito ay anak ni Zhang Zixing na hindi formal na anak. Nalilito si Teacher Pang. Paano niya mapapatawad? Yung babae na nagnanakaw ng bata. Guro Pang, ganito ka. Ying Chen, Ying Guan, binabati namin kayo. Napapasa kayo sa sikat na universidad sa ibang bansa. Lolo, anong ibig sabihin yan? Gusto mong mamatay? Ikaw, anak, huwag kang gagalaw. Ngayon ay, ang graduation ceremony ng 2 apo kong lalaki. At saka, ang daming tao dito. Asawa, bakit ganito ang guro na to? Sobrang walang puso naman. Ikaw ba ang sumulat ng tula na to? Tama, ako nga. Ang mga bagay na ito, ay dapat gawin ng isang guro, tulad mo. Maniwala ka o hindi, isusumbong kita. Mga kaibigan, ang dahilan kung bakit ako sumulat ng 2 talatang ito, ay dahil, Guro Pang. Guro Pang. Paano mo nagawang magsulat ng ganitong tula? Sobrang labis naman ito. Mga kaibigan, sa tingin ko, mali ang nakuha ni Guro Pang. Nagawa lang ng ganitong hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan, sa tingin ko sinasadya niya yon. Sige na, huwag na kayong makipag-usap sa kanila, ate. Dahil tapos na ang graduation ceremony, aalis na ako kasama ang anak ko. Uuwi na ako para kumain. Iyon na. Huwag magpaliban, kakausap ko lang ang apo ko. Hintayin mong matapos ang huling bahagi, siguradong makakaya mo. Dalhin mo ang iyong apo pa uwi. Mabilis na. Sige. Tungkol sa ginawa ni Ginoong Pang, marahil ay naguguluhan ang lahat, ngunit ang huling sagot, agad kong ibabahagi sa inyo. Ang huling bahagi ng seremonya ng pagtatapos. Kakatapos ko lang sabihin sa inyo, para alalahanin ang panahong ito, ng mahirap na paglalakbay, naghanda ako ng 2 video. Nakatago ang 18 taon na lihim, panahon nang ilabas ito sa liwanag.
Lolo. Si Zisheng at si Xiaofang. Hindi rin nila alam kung nakarating na sila sa safety. Dapat nasa ibang probinsya na sila. Huwag ka nang mag-alala ng sobra. Ay naku. Hindi ako natatakot. Yung masamang babae na si Song Jinro. Alam niyang hindi nagka-aksidente si Zisheng. Hindi ba't mahuhuli na siya? Ano bang alam niya? Natatakot ako. Ano ang kinakatakutan mo? Walang butas ang plano natin. Hindi niya ito malalaman. Tama nga naman. Lolo. Lola. Ang aksidente ni Zhang Zixing noong araw, ito ay gawa-gawa ng pamilya Zhang. Sadyang alam na ba ni Song Jinro ang katotohanan ng lahat ng ito? Noong una pa ba, bakit hindi niya sinubukang pukawin ng pamilya Zhang? Song Jinro. Naglakas loob kang maglagay ng surveillance sa bahay ko. Ano ngayon? Kaya alam mo na ang totoo noon pa man. Sinadya mong maghintay hanggang ngayon. Oo, bakit ka nag-aalala? Kahit na alam niyang peke ang aksidente. Ano ngayon? Kahit na alam mo na, ano ang mangyayari? Nangako ka sa mga kondisyon ko. Huwag kang magbabalik. Sabi ko, basta't pinapayagan ng mga kondisyon, ang mga ipinangako ko ay tiyak na matutupad. Hindi ako magbabalik. Ayos lang iyon. Si Ying Chen at si Ying Wan. Pero mga apo ko sila, dapat mo kaming paglingkuran. Mukhang naintindihan ko na, pamilya ng Zhang. Sila mismo ang nag-imbento ng aksidente, para lokohin si Song Jinro na mag-alaga ng illegitimate na anak. Ngayon, pinapatay ang kabayo pagkatapos ng trabaho. Nangungot lang. Sobrang walang hiya naman ito. Kung ako yan. Hindi ko siya paglingkuran, yung buong pamilya niya. Badong-badong ba siya? Bakit hindi siya lumalaban? Tumahimik kayong lahat. Ikaw, babaeng masama, anong pakialam namin kung hindi ka makapagbuntis? Mali. Itong video. Walang pinagmulan, walang oras. Paano mo mapapatunayan na totoo ito? Sinasabi ko nga na ikaw ang nag-edit nito. Oo. Sigurado na siya. Ayaw niyang alagaan kami. Hayaan mo itong manok na hindi na nakakababa ng itlog. Inaalagaan niya ang dalawang magagaling kong malalaking apo. Sa kanyang swerte iyon. Kung hindi siya makakapag-anak, saan galing sina Xiaohu at ako? Oo, maalaga ng Ying Chen at Ying Wan. Ito ay aking swerte. Kakatapos lang sabihin ng kapatid na babae, na maaaring gawa-gawa lang ang video na ito. Kaya ano naman ang susunod na surveillance? Hindi naman ito peke, di ba? Pakiusap, tingnan mo. Tita. Sino ang nagsabi sa'yo na agawin ang lalaki sa akin? Ang ganda ng bata na yan. Sayang. Di pala siya ang hindi makabuntis. Ikaw. Pinatay mo ang sariling anak niya. Ikaw. Bakit napakamasama mo? Kahit isang bagong silang na sanggol, hindi mo pinatawan. Kaya nga. Alam mo namang siya ay kabit, pinatay mo pa ang sarili mong anak. At handa ka pa, bumalik ka para alagaan ang kanyang illegitimate na anak. Xiaofang. Akala ko hindi siya makabuo ng anak. Ikaw pala ang pumatay sa kanyang anak, na pinigilan mong mabuhay. Nanay, pakinggan mo ako. Ano pang ipapaliwanag? Paano mo magagawa, inay? Kahit pa man siya ang pumatay, anong pakialam ko? Ang mahal ko si Xiaofang. Hindi yung babae na yon. Inay. Sa mga nakaraang taon, sinasamahan ko si Zixing sa labas, na nagtatrabaho para sa karera. Itong babae ay nag-aalaga ng bata sa bahay. Kaya ko rin yan. Kung papayagan mo akong gawin, kaya ko rin namang gawin yan. Mom at Dad. Ngayon, matagumpay na ako sa aking karera. At saka, na-recognize ko pa si Ying Chen at Ying Wan, itong handal na babae, maging handang mag-alaga para sa inyo, kahit na malaman niya ang katotohanan. Anong pakialam niya?
Alam mo na noon pa man, na anak ng iba ang inaalagaan mo. Siyempre alam ko. Kaya handa ka bang alagaan si Yincheng at si Yingwan sa loob ng 18 taon? Mga kaibigan, ang pag-aalaga kay Yincheng at Yingwan ay aking personal na kagustuhan, walang pagsisisi. Nabaliw na. Alam kong ang katotohanan. Bakit mo pa rin ginagawa ito? Hindi pwedeng walang babae na gagawin iyon. Na willing na alagaan ang anak ng third party. Hindi pwede. Dala-dala niya ang video na ito. Paano kung mag-report ka? Xiao Fang, huwag kang mag-alala. Yinchen at Yingwan ay ang tunay ninyong anak. Hindi siya mag-report. Oo nga, Dahil tapos na ang proseso. Pero na tayo agad. Huwag nang mag-aksaya dito ng oras. Yinchen, Yingwan, bumalik ka na sa akin sa bahay. Sandali lang. Song Jinro, kanina pinanggapo mo ng maayos. Bakit ngayon nagsisisi ka na? Kaya, mabilis na dalhin mo, yung dalawang walang kwentang anak mo. Huwag mong gawing target ang aking apo. Ngayon, kailangan sumama sina Yinchen at Yingwan sa akin. Bakit hindi mo sinasabi ang totoo? Gagawin ko ito, pero lahat ito para kay Yinchen at Yingwan. Si Yinchen at si Yingwan ay kasama ko. Tinitiyak ko. Siguradong, mabibigyan ko sila ng marangyang buhay. Si Yinchen at si Yingwan ay kasama ko. Tinitiyak ko. Tiyakin mong sila ay mamuhay ng marangya. PFFT, ikaw. Maaari mo bang bigyan ng apo ko ng kinabukasan? Talagang katawa-tawa. Sinasabi ko sa iyo, ang anak ko ngayon ay manager ng departamento ng Dinsheng Group, Song Jinro. Huwag mong akalaing inalagaan mo sila ng 18 taon. Talaga bang ikaw ang kanilang ina? Sasabihin ko sa'yo, mas matibay ang dugo kaysa sa tubig. Sila ay kasama ko. Sa hinaharap, ang buhay. Tiyak na magiging mas mabuti. Sa tingin ko, ayaw nyo rin namang magdusa ang inyong apo, di ba? Ha. Mas magiging maganda ang kanilang buhay kapag kasama kayo. Para kang isang biro lang. Ngayon, ako na ay manager ng departamento sa Dinsheng Group. Hindi man lang kailangang maging milyonaryo. Basta, may sapat na pera. Anak ko, sabi mo ngayon, wala ka man lang kahit anong seryosong trabaho. Paano mo kami papakain? Si Yinchen at Yingwan, isang walang kita na housewife. Bakit ka nakikipagkompetensya sa akin? Ganun talaga. Dali, dalhin mo na sila. Umalis ka, anak mong walang kwenta. Huwag mong hawakan ang mahal kong apo. Zhang Zixing, walang mali sa sinabi mo. Kung ikukumpara sa akin, si Yinchen at si Yingwan, mas bagay silang magkasama. Pero, ang asawa ko ay ang CEO ng Dinsheng Group. Kasama ko. Maaaring hindi magiging maganda ang buhay, pero kasama ko ang asawa ko, siguradong walang problema. Si Chi Hua, ang CEO ng Dinsheng Group, ay isang tao mula sa Huaguo, isa sa mga nangungunang negosyante. Paano naman pwedeng mangyari yun? Sigurado ako, na pinagselosan siya ng ex-husband niya at ng mistress, na nagalit ng sobra, nagsasalita ng kung ano-ano dito. Song Jinro, anong sinasabi mo? Si Ginoong Chi ay isang malaking tao sa Huaguo. Isa siya sa mga pinakamahalagang tao. Maari ba siyang maging asawa mo? Para akong tawa ng tawa sa'yo. Kuya, anong pinagsasabi mong nagbibiro ka? Sinasabi mong ikaw ang asawa ni Ginoong Chi. Nakakatawa talaga. Para sa dalawang, hindi magkakaugnay na bata. Anong kasinungalingan ang iyong sinasabi? Oo, ikaw. Huwag mo nang guluhin ako. Nakikipagkwentuhan sa apo ko. Umalis ka na agad. Yinchen, malapit na ang oras. Puntahan mo na ang tatay mo para sunduin tayo. Hello, tatay. Pwede na kayong pumunta dito para sunduin kami. Tapos na lahat ng mga gawain. Sige, pupunta na ako agad. Ginoong Chi, sigurado po ba kayong nais tanggalin ang posisyon ni Ginoong Zhang Zixing? Ngayon, maghanda ng 3 sasakyan. Pupunta ako sa Yancheng No. 1 High School. Sige, Ginoong Chi. Nanay, tatay, darating na. Sa wakas, salamat sa lahat ng dumalo sa Yinchen, Yingwan, ng seremonya ng pagtatapos. Inanunsyo ko, ang seremonya ng pagtatapos ay matagumpay na natapos. Salamat sa lahat. Tapos na ito. Hindi ba si Ginoong Chi? Totoo bang asawa niya? Imposible. Malaki ang negosyo ni Ginoong Chi. Paano siya makikasama sa ganitong babaeng may anak sa labas? Siyempre, oo. Anak,
Anong sinasabi mo? Hindi ba nandito ang tatay mo? Ying Chen, Ying Wan. Tapos na ang graduation ceremony. Bumalik na tayo sa bahay, na may anak na lalaki. Ano ang ginagawa ninyo? Ate, hindi ba't sinabi natin kanina? Kanya-kanya tayo, dalhin ang mga anak. Bakit ka nag? Hindi ba totoo ang sinasabi? Paano mangyayari iyon? Kukunin ang sarili niyang anak. Oo nga, nagsalita tayo tungkol dito. Bawat isa ay babalik sa kani-kanilang tahanan. Tara na, anak. Nanay. Ano tayo? Xiaodong. Mali ang tawag mo. Hindi ako ang nanay mo. Nanay mo. Nandito siya. Song Jinro. Paano mangyayari ito? Yung dalawang walang silbi. Siyempre anak mo sila. Ate. Hindi mo ba sinabi kanina, bawat isa sa kani-kanilang tahanan, huwag kang magbago ng isip ah. Oo nga, yung dalawang anak na ligaw mo, huwag mong gawing dahilan, na manatili sa pamilya Zhang. Kailan ko bang sinabi, na si Zhang Long at Zhang Mo ay anak ko? Kanina, ikaw mismo, ang kumuha ng sertipiko ng pag-aampon. Bakit? Ngayon ayaw mo nang aminin. Ako ang nagdala kay Zhang Long at Zhang Mo, sa welfare center, pero hindi ko naman sinabi, na sila ang mga anak ko. Anong ibig mong sabihin yan? Kanina. Sabi ko, ang mga tunay mong magulang, ay nasa harap mo sa entablado. Tingnan. Ito na ba? Alam ko na. Ikaw ang nanay ko. Maliit na tigre. Ying Chen, Ying Wan, huwag pansinin ang babaeng ito. Sumama ka sa akin pauwi. Dalhin mo ang sarili mong anak. Bakit mo pinapakialaman ang anak ko? Anong ibig mong sabihin? Sabi ko na. Ang anak mo. Nandito siya. Song Jinro, huwag kang magpakaarte. Ito ang anak ko. Oo nga. Huwag mong isipin ang apo kong lalaki. Ikaw at ang tunay na anak ni Zhang Zixing ay sina Xiaolong at Xiaohu. Hindi ito posible. Song Jinro. Talaga namang magaling ka. Para makamit ang layunin, gumawa ka ng peking ulat ng pagsusuri, anak. Peking ulat ng pagsusuri ito. Hindi niyo ba nakita? Ang selyo sa itaas. Ito ay iyong peke. Yung dalawang walang silbi. Paano magiging anak ko? Kaya, siya ang tatay ko. Ying Chen at Ying Wan, huwag ka nang maloko ng babaeng ito. Tara, umuwi ka na sa akin. Inay, tara na tayo. Sandali. Sino ang pumayag na umalis kayo? Zisheng. Anong sinasabi mo sa kanila? Diretsong kunin mo na lang ako, at kunin mo ang dalawang malalaking anak ko. Saka na tayo, marami tayo. Natatakot pa sa isang babae. Song Jinro. Bigyan kita ng huling pagkakataon. Iwanan mo si Ying Chen at si Ying Wan. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi ako magalang. Sandali lang. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na mamumuli sa anak ko. Ginoong Chi. Ginoong Chi. Talagang dumating na siya. Hindi ba si Song Jinro ay talagang asawa ni Ginoong Chi? Paano mangyayari yun? Bilang asawa ni Ginoong Chi, paano ko maaring alagaan ang anak sa labas ng aking ex-asawa? Ginoong Chi, bakit ka nandito? Mahal, tapos na ba ang lahat? Oo, tapos na. Ying Chen, Ying Wan, umuwi tayo. Sige, sandali. Saan mo dadalhin ang apo kong lalaki? Nanay. Ito ang presidente ng Dingsheng Group. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ginoong Chi. Ito ang aking ex-asawa na si Song Jinro. Mayroon bang mga hindi pagkakaintindihan dito? Ano bang hindi ko maiintindihan? Ginoong Chi. Ngayon, ay kaarawan ng dalawang anak ko. Seremonya ng pagsusulong sa pag-aaral. Itong babaeng masama, ay nakikipaglaban sa akin para sa kustodiya. Tingnan mo ang aking personal na bagay. Huwag mo nang alalahanin. Sino ang tinutukoy mong masamang babae? Hindi. Hindi ko yun ibig sabihin. Wala ka nang kailangang ipaliwanag. Bukas, pumunta sa accounting, para kunin ang iyong mga bagay. Ayaw na kitang makita muli. Direktor Chi, pakikinggan mo ako.
Itong babae na ito, nagnanais na agawin ang dalawang anak ko, na nakapasa na, sa isang kilalang universidad sa ibang bansa, para sa custody. Wala akong kinalaman dito. Sila na nga ang nanloko sa tao, para bigyan ka ng anak sa labas. Paano naging si Song Jinro, ang umangkin sa anak mo? Tama nga. Walang makatalo sa taong ito. Ikaw, paano mo nasabi, ang ganitong bagay? Kayo ng pamilya mo, kanina lang ayaw, niyong paalisin ng tao, di ba? Ngayon, anong nangyari, nanginig na kayo? Sabi nila, totoo ba lahat? Ginoo Chi, yung babaeng ito, hindi lang niya gustong agawin ang apo ko, ngayon, sinisiraan pa niya ako. Oo, Ginoo Chi, huwag mong hayaan na mapaniwala ka niya, na magpapaniwala sa'yo nito, Sekretarya Fang. Sa hinaharap, ang pamilya Zhang, hindi na pwedeng magtrabaho sa kahit anong kumpanya, ipipigil ko sila. Sige po, Ginoo Chi, ano po? Ginoo Chi, mayroon bang hindi pagkakaintindihan dito? Walang anumang hindi pagkakaintindihan, tara na. Ginoong Chi, bigyan mo ako ng pagkakataon na magpaliwanag, Ginoong Chi. Pakiusap, huminto ka. Nanay, ano ang nangyari kanina? Ako at ang mga magulang ni Yingwan ay sa inyo pa rin, di ba? Oo nga. Ying Chen, Yingwan, kayo ay palaging aking mga mabuting anak. Yingwan, pagod na ang nanay mo. Kung may kailangan, pag-uwi na lang tayo pag-usapan. Sige, hintayin ang pag-uwi. Sabihin ko sa inyo ang lahat ng katotohanan. Ipinapaabot ko sa inyo. Sige. Aalis na ako magmamaneho. Jinro, salamat sa pagtulong mo. Umuwi na tayo. Ginoo Chi, Guro Pang, Linang, Song, Guro Pang. Sobrang dami ng tao kanina. Hindi ko na nakapagpasalamat sa iyo. Akala ko, gumawa ka ng ganitong klase ng couple. Maligayang pagdating, masaya ang mga magulang. Ako naman, ay naghanda rin ng isang couplet para sa inyo. Para sa inyong dalawa. Buksan. Itaas na linya. Maling pinalaki ang anak sa loob ng 18 taon. Ibabang linya. Alam ng buong mundo ang tungkol sa mga kalaguyo. Paalang na parirala, may mata, walang perlas, Ginoo Kui, Ginang Song. Welcome Chen, welcome Wan. Nagturo ako ng buong 6 na taon, noong narinig ko mula kay Ginang Song. Ang tungkol sa pinagmulan ng 2 bata, lubos akong nabigla. Palagi kong iniisip, gumawa ng kaunti para sa 2 batang ito. Salamat sa iyo, Ginoong Pang. Ano bang sinasabi mo? Sa loob ng 18 taon, ikaw ang nahirapan dito. Oh, tama nga, Ginoong Chi, Ginang, Song. Magsimula na kayo, para hindi na kayo maabala ng pamilyang ito. Sige. Ako. Ginoo, uulitin ko na lang ito. Mangyaring huminto ka. Kung hindi na ako makakapunta, ang apo kong lalaki, ay baka madala na ng iba. Bibigyan kita ng huling babala. Huwag mo nang guluhin si Ginoong Chi. Tapos na. Paano makikilala ni Song Jinro, si Ginoong Chi? Naka-offend ako kay Ginoong Chi. Ako, paano na ako ngayon? Nakuha ko na. Itong si Song Jinro, siguradong si Chi Yihua, ang mistress na pinapabayaan sa labas. Isang ordinaryong tao siya, paano naman pwedeng si Ginoo ni Chi? Oo nga, sabi mo siya. Wala siyang pera. Wala rin siyang kapangyarihan. Kaya siguradong gamit niya ang kanyang mapang-akit na katawan, ang nagunjok na si Chi. Dahil si Chi Yihua, ay na-brainwash ng babaeng ito. Bakit hindi natin siya gawing kasangkapan, at ilubog si Chi Yihua? Sa ganitong paraan, may pagkakataon pa si Zixin, na makahanap ng bagong trabaho. Anong ibig sabihin nito? Hanapin ang mamamahayag. Ibulgar ang presidente ng Dingsheng Group, Chi Yihua, nagpapakain ng mga babae, gusto kong ipahiya siya. Sa kanyang reputasyon. Gawin mo na. Tere na. Tatay. Sino ang tatay mo? Lumayo ka. Nanay.
Hindi ko inasahan ang mga taong ito sa mga nakaraang taon. Ikaw lang, ang nagdala ng lahat ng ito. Mahirap ang mga taon mo. Kung alam ko lang noon. Nasampelan ang mga hayop na iyon. Na nagdudulot ng saya, walang anuman. Lahat ng iyon ay nakaraan na. Jinro. Dahil naghiwalay na kayo ni Zhang Zixing, ng 6 na buwan. Pagkatapos, kapag ang pag-aaral ni Ying Chen at Ying Wan, ay magiging matatag. Ako ay nasa pinakamagandang hotel sa Yangcheng, ipahayag sa lahat. Ikaw ang aking asawa. Yihua. Salamat sa lahat ng paghihirap mo nitong mga taon. Anong nangyari? Hindi maganda, Ginoong Chi. Dala ni Zhang Zixing ang kanyang pamilya, kasama ang mga mamamahayag sa kumpanya at nagkagulo. Bakit sila naglakas loob pang dumating? Pupunta ako para ayusin sila ngayon din, Ying Wan. Kalma lang. Jinro. Paano ito ayusin? Bawat isa sa kanyang tungkulin. Mga kaibigan ng manonood, ito ang presidente ng Dingsheng Group, Shi Yihua. Hindi lang niya kinuha ang aking asawa, kasama pa ang asawa ko. Niloko ang anak ko para tumakas. Oo nga. Si Shi Yihua ay nagbabalik ng sama ng loob. Diretsong tinanggal si Zixing, ang manager ng departamento. Tama nga naman. Hindi ko akalain na si Chi Yihua ay ganitong tao, na para lang sa isang babae, tanggalin ang mga pangunahing empleyado. Bukas ay aalis na ako. May ganitong boss na namamahala sa kumpanya. Saan pa ito magiging mabuti? Tama. Ano pa bang sinabi ni Ginoong Chi? Huwag na akong payagang magtrabaho sa labas sa hinaharap. Gusto niyang pigilan ang buong pamilya namin. Ay naku, sabi mo, bakit ganito ang buhay ko? Napakapait naman. Itong si Chi Yihua. At itong si Song Jinro, mga makasalanan. Hindi na tao. Bakit ganito ang buhay ko? Sobrang pahirap. Sobra na. Dito ay ang Dingsheng Group. Hindi ito basta-basta na pamilihan sa kalsada. Ikaw, huwag kayong makinig sa kanya ah. Tingnan mo, inugdukan niya ang gwardya. Nabugbugin ang anak ko. Naging ganito na siya. Lahat ito ay dahil kay Song Jinro, yung malanding Soro. Ginamit ni Chi Yihua ang kanyang kapangyarihan para sa malupit na pag-atake sa atin. Tingnan nyo. Huwag mag-alala, nandito kami. Hindi namin hahayaang mangyari ito. Huwag niyong galawin ang kahit isang hibla ng buhok ninyo. Para sa isang babae, si Chi Yihua ay talagang nang-agaw ng ibang tao. Sobrang nakakainis talaga. At saka ginamit pa ang sarili niyang paraan. Sinara ang buong pamilya nila. Talagang walang batas na sinusunod. Lahat kayo, tumahimik. Ginang, So, ay ang lehitimong asawa ng ating Ginoong Chi. Hindi siya, isang babaeng pinapangalagaan sa labas. Mag-imbento ka na lang. Si Song Jinro ay talagang asawa ko. Siya ang Ginoong Chi ninyo. Siyang umagaw sa asawa ko. Kaya, gusto naming si Ginoong Chi, na personal na humingi ng tawad sa amin. At may kabayaran. Kahit isang sentimo, ipapaabot ko sa inyo. Ginoong Fang, pakiusap, bigyan mo kami ng isang makatuwirang paliwanag. Sapat na. Kunin niyo ang mga cellphone niyo, tingnan niyo. Ngayon ang pangunahing balita. Ano nga ba ito? Si Chi Yihua, ang pangulo ng Dingsheng Group, ay magpapakasal sa loob ng 6 na buwan, kasama ang kanyang asawa na si Song Jinro. Hindi kayata ang balita, talagang gusto ni Chi Yihua, magpakasal sa asawa ng iba. Hindi pwede. Sa tingin ko, hindi ganito kasingkol ang bagay na ito. Impossible. Ginoo Chi, hindi pwedeng makipagrelasyon kay Song Jinro. Magaganap ang kasal. Balita mula sa aming istasyon. Si Chi Yihua, ang pangulo ng Dingsheng Group, ay magpapakasal sa loob ng 6 na buwan, sa pinakamataas na klase sa Yangcheng, sa Tianhua Qinglang Hotel. At ang kanyang magiging asawa, ay ang kanyang minahal, tama ng 18 taon, Ginang, Song Jinro. Nakita niyo ba? Totoo ang sinasabi ko, si Ginoong Chi, mga kaibigan sa media. Hindi ba ninyo napansin? Ang lalaking nasa harapan ninyo. Siya nga ang Zhang Zixing na nagkaroon ng aksidente 18 taon na ang nakalipas. Tama ba na siya iyon? Oo. Hindi ba ikaw ang nawala 18 taon na ang nakalipas? Zhang Zixing ka ba? Alam ko ang balitang iyon. Zhang Zixing, namatay sa aksidente at nangulog mula sa bangin. Paano ka pa nabubuhay? Pakinggan ninyo akong ipaliwanag. 18 taon na ang nakalipas. Nagkunwari si Zhang Zixing na patay. Si Ginang, Song at Ginoong Chi ay nagmamahalan. May problema ba dito?
Ang katotohanan ng mga pangyayari ay, si Zhang Zixing, para sa babaeng ito, nangaliwa, nilinlang ang lahat. Hindi ko akalain na para sa pangangalo niya, handa kang lokohin, ang iyong asawa. Diyos ko. Hindi lang iyon. Si Zhang Zixing ay naglalakas loob din, ipasa ang anak na ipinanganak sa kanyang kabit, kay Ginoong Song upang alagaan. Kaya, sila, ang tunay na mag-asawang mandarambong. Hindi ganoon. Pakinggan ninyo ako, hindi ganito. Ang balita ay may matibay na ebidensya. Naniniwala ba kayo sa Pangulo ng Dingsheng Group? O naniniwala sa lalaking ito na nagkunwaring patay at nagloko? Tao, paalisin niyo ang grupong ito. Huwag niyong hayaang madumihan ang sahig ng Dingsheng Group. Hindi ganito. Pakinggan niyo ako. Hindi ganito. Pakinggan niyo ako. Sabi ko na nga, ang Pangulo ng Dingsheng Group, paano siya magiging sugar daddy? Akala ko niloloko lang sila. Tama. Agad na ilabas ang grupong ito, na walang modo. Palabas. Hindi ko inasahan na ang katotohanan ng mga pangyayari, ay ganito pala. Mga kaibigan sa mga manonood, huwag kayong mag-alala. Sa aming programa, hindi namin papayagan, na umiral ang ganitong tao. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan. Binalaan ko kayo. Huwag niyong guluhin ang Dingsheng Group. Sa susunod, hindi na ito magiging madali. Anak, ano ang gagawin natin? Imposible. Paano mangyayari iyon kay Ginoong Chi? In love sa babae na iyon. Siguradong yung masamang babae na iyon. Anong sinabi niya, kung hindi? Ha? Tatay. Huwag niyo nang itapon pa. Anong ibig sabihin ng Chen na yan? Maliit na pilyo na fox na nakikipag-date sa aso, habang buhay. Nagpapanggap na may aksidente sa sasakyan, para lang manloko, ng sariling asawa. Dapat mamatay ang ganitong tao. Ipagpatuloy mo lang ang pagbato sa akin. Huwag kang magpakita ng magandang pakikitungo sa pamilya na ito. Anong ginagawa mo? Tara, bilisin mo. Sana alam ko na. Lahat ng ito ay dahil sa aswang na yan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana kayo. Hindi rin pwedeng magkahiwalay. At hindi ko sana nawala, aking malaking apo. Sige na, tatay. Parang kulang pa ang usapan sa bahay. Kayo, magbawas naman kayo ng salita. Tapos na. Tinawagan si Song Jinro. Tapos na ang tawag. Anong gagawin natin ngayon? Aking malaking apo, talaga bang sila, dalawang pipi? Naiintindihan ko na, mga magulang. Siguro noong nasa ospital ako noon, hindi ko nakapatay si Song Jinro, ng anak niya. Kung hindi, paano naman? Sila magkakaroon, ang dugo ni Zixing, nasaan na? Siguradong noong araw ako, hindi pumatay ng tuluyan, kaya naiwan ang dalawang bata, ng sakit sa katawan. Kaya naging ganito, ang itsura nitong walang kwenta. Ganito ang sinasabi, itong si Ying Chen at Ying Wan ay mga apo ko pa rin. Siyempre, mama, tanging ang mga gene namin ni Zixing ang makakapagbigay ng napakahusay na mga anak. Naiintindihan ko na. Dahil hindi bumibitaw si Song Jinro, maligayang pagbabalik, Ying Chen at Ying Wan, gamitin natin si Zhang Long at Zhang Hu para ipaglaban siya. Tama, hindi ako naniniwala na ang kanyang sariling anak ay inaabuso, at siya'y mananatiling ganon kitigas ang puso. May katwiran. Pupunta na ako, para dalhin sina Zhang Long at Zhang Hu. Pagkalipas ng 6 na buwan, gusto kong magdulot ng gulo, sa kasal ni Song Jinro. Magsaya ng gusto. Jinro, ang ganda mo talaga ngayon. Handa ka na ba? Handa na ako. 18 taon na. Ngayon, sa wakas ay maaari na kitang bigyan ng isang pangako. Tayo na. Malapit na magsimula ang kasal. Mahal na mga bisita,
Maligayang pagdating sa Ginoong Chi Hihua at Ginang Song Jinro na kasal. Tayo'y magbigay ng palakpakan. 2 bagong kasal ang papasok. Ako at si Jinro ay nagmamahalan na ng 18 taon. Pasensya na. Na ngayon lang ako nagbigay sa kanya ng ganitong kasal. Ngunit, lahat ng ito ay sulit. Ngayon, pakiusap, palakasin natin ang pagpapalit ng singsing ng bagong kasal. Maaaring hindi pa kayo nakakakilala sa akin, at hindi rin alam kung kailan kami ni Yingwa nagsimula. Sa pagdating ni Ying Chen at Yingwan, ngayong gabi, bibigyan ko kayo ng isang kasagutan. Sandali lang. Gusto nyo ipagkaloob ang aking anak sa iba? Sinasabi ko sa inyo. Kayo na naman. Itong babaeng ito, hindi lang niya kinuha ang aking matalinong anak, gusto pa niyang ibigay siya sa kanyang bagong kasintahan, Ying Chen at Yingwan. Kayo ang aking mga anak. Hihiwa ng Ding Sheng Group. Hindi makapag-anak ng anak na lalaki, babaeng masama, Song Jinro. Ibalik mo ang aking apo. Sa katawan ni Zhang Long at Zhang Hu, naiwan ang iyong dugo, ngayon ay patuloy ka pa rin. Naghahanap ng paraan para kay Ying Chen at Yingwan. Ate, hindi ko may kakailana, talagang may plano ka. Noong mga panahong iyon, nagkamali ako, na hindi ko napatay ang anak mo. Bakit, ngayon ay tinitingnan mo ako, lumaki na ang anak mo, at naging matagumpay, gusto mong agawin, di ba? Hindi ba't kamakailan lang sa balita, yung mag-asawang Mandaraya? Bakit pa sila manggahes na manggulo, sa kasal ni Ginoong Chi? Sa tingin ko, hindi pa rin sila tumitigil sa balak nila, nakaangkla na kay Ginoong Chi, tama nga. Pasensya na, ate, nahulaan ko na ang iyong plano. Zhang Long, Zhang Hu, lumabas kayo at makita ang inyong ina. Song Jinro, huwag mong isipin na hindi namin alam. Si Zhang Long at Zhang Hu ang tunay mong anak, ang iyong tunay na anak ko. Kahit ang tigre, hindi kumakain ng sariling anak, hindi mo ba talaga kayang panoorin? Nasaktan ng anak mo. Ibibigay ko pa sa'yo, ang huling pagkakataon, o ibigay mo sa akin, si Ying Chen at Yingwan, o else gagawin ko. Patay ang iyong dalawang, walang silbing anak. Sige. Anong kapatid, sang-ayon ka na ibigay ang aking anak, ibalik mo sa akin, kaya tayo. Ngayon, harapin mo ako. Patayin mo si Zhang Long at Zhang Hu, basta't hindi naman sila, mga anak ko, anong pakialam ko dyan? Ikaw, walang hiya, masamang babae. Sila ay iyong mga tunay na anak. Song Jinro, huwag ka nang magpanggap. Talaga bang kaya mo? Tingnan silang pinapalo hanggang mamatay. Ayaw ko. Ayaw ni ako na mapalo. Hindi naman sila aking anak. Ano bang hindi ko kayang gawin? Bakit ka pa nakatunganga? Sugod na ngayon. Tingin ko sa babaeng yan. Hindi siya iiyak hanggat di siya nakakita ng kabaong. Ayos lang yan. Sige, bumbugin mo siya hanggang mamatay. Hindi ako naniniwala na hindi ka masasaktan. Song Jinro, ikaw ang nag-utos sa akin na saktan siya. Huwag mong saktan si Xiao Hu. Alam ko na ikaw ang nanay ko. Tulungan mo si Xiao Hu. Bakit ka naiiyak na? Hindi, gusto ko lang lumapit ng kaunti, para mas makita ng maayos. Matigas pa rin ang ulo, ha? Sige, papanoorin mo. Kung paano pinatay ang iyong sariling anak. Si Xiao Hu. Si Xiao Hu. Kuya, nawala ang iyong binti. Song Jinro, aaminin mo ba o hindi, sila ang iyong mga tunay na anak?
Kuya, narito, ang iyong binti. Ihuhulog ko ito sa iyo. Napakamalupit ng pamilyang ito. Talagang nagpatay sila. Tingin ko si Song Jinro ay hindi man lang nag-alinlangan. Sila dalawa ay talagang mga anak niya ba? Matigas pa rin ang dila, ha? Ayos. Sige, itutuloy ko na. Sandali. Ano? Hindi mo na kayang gawin, di ba? Kung ganun, ibalik mo sa akin, ang anak ko. Hindi yan sa'yo. Walang silbi ang pagnanakaw mo. Tama. Agad ibalik ang aking mahal na apo. Ibalik ninyo sa amin. Hintayin si Ying Chen at Ying Wan. Pagdating nila sa Zhang pamilya. Baka masiyahan ako. At payagan kang bumisita. At yung naunang pangako, ng mga kondisyong iyon, isa man ay hindi pwedeng mawala. Tama nga. Hindi ba ang asawa mo si Chi Yinghua? Mayaman siya. Hayaan mo siyang magbigay ng pera, para sa ating pamilya. Hindi ko naman sinasabing pigilan. Panahon na talaga. Sigurado kayong naguguluhan. Bakit? Ako at si Yinghua ay nagmahalan ng 18 taon, pero hindi namin ipinahayag. Kailan nga ba? Naging magkaanak kami ni Ying Chen, at ni Ying Wan. Kahit na, may mga tao na nagdududa, na sina Ying Chen at Ying Wan ay hindi anak ko at ni Yinghua. Ngayon, sinamantala ko ang pagkakataon habang ang aking ex-husband ay kasama ang kanyang kabit na nagdulot ng gulo sa kasal. Tama lang. Kumuha ako ng notaryo para bigyan kayo ng malaking regalo. Ayon sa resulta ng pagsusuri, mula sa unang ospital ng Yangcheng, Xi Yingchen, Xi Yingwan, ay anak ko at ni Yinghua, at hindi ito ang anak ng asong ito, lalaki at babae. Ayon sa aming pagsusuri, Xi Yingchen, Xi Yingwan, para kay Ginoong Song Jinro, at kay Ginoong Chi Yinghua, kanilang tunay na anak. Siguradong peke ito. Bakit mo masasabi na tama iyon? Tama nga. Si Yingwan at Ying Chen ay malinaw na. Aming mga apo, para maiwasan ang ganitong sitwasyon, nangyari. Kaya nag-hire ako ng notaryo. Tungkol sa resulta ng pagsusuri ng magulang at anak, ay isinagawa ang notaryo. Sa pamamagitan ng notaryo ng Yangcheng, ang pagsusuri ng magulang at anak ay totoo. May bisa sa batas. Imposible. Tiyak na imposible. Kung hindi si Ying Chen at Ying Wan, ang ating mga anak, sino naman ang anak ko? Matagal ko nang sinabi. Si Zhang Long at Zhang Wu. Sila ang tunay mong anak. Hindi pwedeng. Hindi pwedeng. Paano magiging anak ko ang mga ito? Mga walang kwentang tao. 12 taon na ang nakalipas. Sinasadya mong pinatay ang anak ko. At lihim mong pinalitan ang anak mo at si Zhang Zixing, na hindi mo ipinanganak. Alam ko na ang lahat ng ito. Nanay, nanay, may nanakit sa akin. Huwag mo akong hawakan. Ang tiyan ko. Masakit ang tiyan ko. Asawa. Mga magulang, ang anak ko. Itong mga asong ito ay kakagaling lang sa laban. Palaging ang kanilang tunay na anak. Sinasabi ko na anak ni Chizong. Paano magiging ganito? Siguradong gusto nilang lokohin ang pera ng Dingsheng Group. Paano ito posible? Ito ay tiyak na peke. Kahit may patas na tao, ano pa rin? Sila ay tiyak na. Yung mga inupahan ninyo. Tama. Huwag po kayong magduda sa aming profesionalismo. Ano ba talaga ang nangyayari? Si MS, Song at Jichi ba ay nakatagong kasal na ng 18 taon? Dahil napatunayan na si Ying Chen at Ying Wan ay tunay na anak, ang tunay na anak ni Yinghua. Kaya ngayon, panahon na para ilabas ang katotohanan. 18 taon na ang nakalipas. Ako ay nagpakasal kay Zhang Zixing. Noong taon ng kasal ko, ako ay nabuntis. Ngunit si Zhang Zixing ay nagpeke ng insidente sa sasakyan, para lamang makapagsama sa kanyang kabit. Sa araw ng aking panganganak, ang masamang kabit na ito ay pinatay ang aking sariling anak. Nakatagong. Pinalitan ang kanyang anak kay Zhang Zixing. At gusto akong palitan para alagaan ang bata. Pinatay siya. Kaya, talagang pinatay siya. Sinakal hanggang sa mamatay.
Buti na lang at naisipan kong mag-imbestiga ng maaga. Kinabukasan, pumunta ako sa ospital para tingnan ang mga CCTV. Naglagay din ako ng camera sa bahay ng Zhang. Kaya nalaman ko ang lahat ng katotohanan. Sa huli, ipinadala ko ang anak ng mga asong ito sa bahay ampunan. Pagkatapos ay nakipagrelasyon ako kay Yiwa at itinayo ang Dingsheng Group. Kaya nagkaroon tayo ng ganitong sitwasyon. Ano ang Dingsheng Group? Nanilikha ni Ginang. So, natiisin ang sakit ng pagtataksil ng asawa, at muling bumuo ng kanyang sariling imperyong pangkalakalan, isang makapangyarihang babae. Oo, ang galing talaga. Sa simula ng Dingsheng Group, ang aking asawang si Song Jinro ay nagbigay sa akin ng maraming mungkahi na nakabubuo. Ang Dingsheng Group ay nagkaroon ng mga tagumpay ngayon. Maaari ring sabihin na ang Dingsheng Group ay siya ang nagtatag. Hindi ito labis. Noong araw, ako at si Yiwa, nung mahulog kami sa pag-ibig, madali kaming nagkaroon ng silang sina Ying Chen at Yin Wan, para hindi na maabala ang pamilya ninyo sa aming tahimik na buhay. Kaya itinago namin hanggang ngayon. Ikaw, walang hiya na babae, nangaliwa mo habang kasal ka, at nagsasawa ka pa rin. Tama nga. Para mapasaya ka at si Xiao Kang, ang damdamin ng nakababatang kapatid. Hindi ba't pumirma ako sa iyo ng kasunduan sa diborsyo? Imposible. Ilang beses ko nang napanood. Sina Ying Chen at Ying Wan, ilan na bang regalo ang inihanda ko para sa kanila? Lahat ito ay sinadya ko na makikita mo. Ate, nabiktima ka ng buong 18 taon. Hindi posible. Alam ko pa ang kanilang paboritong pagkain. Lahat iyon ay kasinungalingan. At ang kanilang mga paboritong asignatura, at pati na rin ang report card. Lahat iyon ay peke ko. Impossible. At saka yung pinakahinahanap nila, regalo sa kaarawan. Lahat yun ay akin. Nauna ko nang inayos. Impossible. Impossible. Ang tiyan ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. Ate So. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ang mga magulang mo, lolo at lola, nandito naman sila, di ba? Tama nga, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang mga sakit ninyo, lahat ay likas na katangian. Kung may dapat sisihin na lang ito. Hindi maganda ang genes ng babae, PFFT. Huwag kang maghanap ng dahilan dito. Ikaw na mapanirang babae. Alam mong may sakit sila, pero hindi mo sila ginagamot. Noong panahon na gusto kong alagaan, si Ying Chen at Ying Wan, walang pera para alagaan sila. Kung may sisi kayo, sisihin nyo na lang. Ang pagkabata nyo, kayo ang magulang nyo. Dahil sa inyo, nasira ang buhay ko at ng kapatid ko dati. Lahat ng ito ay dahil sa inyo. Ituloy na ang kasal, mahal. Ang mga hindi kasali sa kasal, pakiusap, palabasin sila. Paalisan ng mga bisita. Ano bang ginagawa ninyo? Ang tiyan ko. Zixi. Dalhin mo ako sa ospital. Sobrang sakit ng tiyan ko. Tumahimik ka. Anong sinabi mo? Kung hindi dahil sa iyo, babaeng walang hiya, bakit mawawalan ako ng anak, nawalan pa ng trabaho? Ikaw, bad luck, mamamatay tao ka. Naubusan ako ng apo, pumanaw ka na. Ganito ka talaga, ako at si Xiao Wu. Anong bagay ito? Putang ina. Kumalma kayo. Kahit ano paman, sa tiyan ko, ay anak mo pa rin. Zisheng, ikaw, hindi ka makabuo ng anak, makasar na babae. Huwag mong hawakan ako ng marumi mong kamay. Ay naku, anak, bakit mo pinapakialaman itong makasar na babae? Mag-isip ka na ng paraan. Tama nga. Nandito pa ba sila Ying Chen at Ying Wan? Nandito pa ba sila? Hindi natin pwedeng panoorin na lang siyang tumakbo. Ay, meron na. Dahil, hindi natin makuha ang kanyang kustodiya. Kaya kukunin na lang natin si Ying Chen at Ying Wan. Diretsong kukunin na natin sila. Oo nga. Sige. Kaya't hintayin natin matapos ang kasal. Kapag umalis na ang mga gwardya, diretso tayong agawin siya. Tama, Terra.
Anak. Sino ang anak mo? Umalis ka na. Asawa. Salamat sa pagtitiis mo. Matagal ka nang nakatayo. Walang problema. Lahat ng ito ay sulit. Sa wakas ay maaari na akong, nang harap sa harap ng lahat, tinawag kitang asawa. Magulang. Gaano na kayo katanda, magpakita ng pagmamahal. Hey, batang ito. Asawa, uwi na tayo. Sandali. Song Jinro. Ngayon, anuman, ang magiging kapalit, kukunin ko si Ying Chen, at si Ying Wan. Sige. Kahit ano pa ang gastos ngayon, gusto kong dalhin si Ying Chen, at si Ying Wan. Pumalis kasama ko. Sige. Aking mahal na apo. Nandito si Lola. Halika na, bilisin mo. Huwag mong hayaang magsisi ang babaeng iyon. Ikaw, sinungaling. Nagsisinungaling ka na naman. Ako si Song Jinro. Palagi akong tumutupad sa salita. Lahat ng napagkasunduan dati, basta't natutugunan ang mga kondisyon. Kaya kung gawin iyon. Pero natugunan na ba ang mga kondisyon? Ikaw na walang hiya. Ikaw ang isang sinungaling. At nagsimula ka pang maglaro ng salita. Hindi ba kayo nagsabi na basta makuha lang si Ying Chen at Ying Wan, anong ibinabayad, ay maaari bang gawin? Kaya, paano ang pagkakulong? Pagkakulong. Suspect Zhang Zixing. Ginoong Zhang at Liu Xiaohua, kami ay may mga pagdududa, na kayo ay may kinalaman sa panlilinlang at paninirang puri, na nagdudulot ng kaguluhan sa pampublikong kaayusan, tungkol sa kaso. Mangyaring makipagtulungan sa investigasyon. Ikaw, sinungaling, magtatangkang magreklamo. Ngayon ay kasal ni Ginoong Chin ng Dingsheng Group. Ito ay sa kanyang kasal. Ganto kalaki ang bagay na ito. Hindi ito ipapalabas ng live. Paano magiging makatwiran yun? Ikaw ang gusto ko, ikaw. Zhang Zixing, pakisuyo, makipag-ugnayan sa investigasyon. Dinala na siya. Gago. Hintayin mo ako. Asawa, umuwi na tayo. Sige. Tama nga. May problema talaga ang pamilyang ito. Panggap na patay, nagloko. Maghintay na lang sa kulungan. Kahirapan din, Ginoo at Ginang Song. Itinatago ang katotohanan sa loob ng maraming taon. Asawa ko. Sandali lang. Zisheng. Jinro, bigyan mo uli ako ng isang pagkakataon. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako, hindi ko kayo aabalahin sa inyong buhay. Matatanda na ang mga magulang namin. Hindi sila pwedeng makulong. Kung kinakailangan, si Ying Chen at Ying Wan na lang. Ayoko na sa kanila. Jinro. Sige, ginawa ko na rin ang parte ko sa iyo, sa kalahating taon na pagiging biyenan. Dahil sa nakaraan, pakiusap. Palampasin mo na kami, pakiusap. Tama nga. Sa mga nangyari noon, humihingi kami ng tawad muna. Magpapakumbaba ako sa harap mo, pakiusap. Patawarin niyo kami. Ying Chen at Ying Wan. Huwag na natin silang habulin. Ma, baka naman. Patawarin kayo, pwede naman. Pero sa susunod na buhay. Asawa, umuwi na tayo. Jinro, 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 huwag kang umalis. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ayokong makulong. Tumayo ka. Itaas mo sila. Pakiusap, makipagtulungan kayo sa investigasyon. Umalis na. Asawa, Ying Chen at Ying Wan. Malapit na silang makaalis, di ba? Siguro ba, bumalik na si Ying Chen at Ying Wan? Tatay, nanay, bumalik na kami. Tatay, nanay, bumalik na tayo. Mama at papa. Bumalik kaming dalawa para magpasalamat sa inyo. Amoy sarap. Kain na tayo. Ying Chen, Ying Wan, nakapagtapos na kayo at bumalik na. Araw-araw kayong pinagsasabihan ng tatay nyo. Syempre naman. Itong dalawang anak ko, napaka-espesyal. Sino pa ang magpapaalala kung hindi ako? Ying Chen, ngayong hapon, sa Dingsheng Group, malapit na ang pagtatanghal ng balita. Handa ka na ba? Huwag kang mag-alala, ma. Nag-aral ako sa ibang bansa, ng internasyonal na kalakalan at pamamahala na may doble diploma. Tiyak na makakatulong ito sa atin. Dingsheng Group, mas mataas pa. Ayos lang, kuya, Ying Wan.
Talaga bang pupunta ka sa Research Institute para sa lihim na pananaliksik? Mama, hindi na kita makikita. Inay, nag-aaral ako nito para mapagsilbihan ng bayan. Mag-alala kayo, tapos na. Araw-araw kitang tatawagan para kamustahin kayo. Ayos lang yun. Kain na kayo. Pupunta kami sa pagsasapugi ko ng balita. Kain. Kain tayo. Kumain tayo. Magandang puso, kami ay mga may kapansanan mula sa pagsilang. Naway pagpalain ninyo kami ng kaunting tulong. Wala nang pagkain ng kapatid ko, sa loob ng isang buong araw. Xiaolong, bakit ka nandito? Ikaw. Ikaw. Lahat ito ay dahil sa iyo, kaya ako nagbago. Ganito na ang itsura mo ngayon. Tumahimik ka na. Kung hindi ako at si Xiaohu, na willing magpakain sa'yo, siguro namamatay ka na sa tabi ng daan. Anak, makinig ka sa akin. Lahat ito ay dahil sa walang kwentang tao na ito. Anong murang babae? Ha? Tawagin mo si Ginang, Chi. Kung hindi ka pa makikinig, ihuhulog kita ngayon din. Tawagin, Chi. Ginang, Chi. Magandang araw po, mga ginoo. Ginoo ng pamilya Chi. Ginoo Chi. Anong ginagawa ninyo dito? May mga bagay pa ako sa kumpanya. Xiaolong, bakit dala mo si nanay? At ang bunso mo, dito ka nang hihingi ng pagkain. Mula noong araw na iyon. Yung nanay ko, nabuntis ng walang plano. At dahil sa mga komplikasyon, nabali pa ang dalawang binti niya. Kami, mga tao ng may dangal, wala nang magawa. Tanging makakain lang. Zhang Zixing, hindi ba kayo pinapansin? Aking tatay, noong araw mismo, inaresto at ikinulong, lolo at lola, dahil sa takot na makulong, nagbigti siya sa bahay. At ito na lang, isang walang silbing babae, na umaasa pa sa amin, mga kapatid na lalaki. Ginang, Chi. Maliit na tigre, maliit na tigre. Ay, tumayo ka ng maayos. Ginang, Chi. Ito ang binigay mo sa amin. Bilang regalo sa pag-aaral. Hindi namin ito kailanman naisip na ibenta. Ying Chen, bawat buwan, magbibigay ako sa'yo ng 1,000 yuan para sa matagal ng kaklase, para na rin sa suporta. Sige po, inay. Xiaohu. Ginoong Ginang Chi. Talagang maraming salamat po, kami ng aking kapatid. Kung hindi po kayo, matagal na kaming namatay sa labas. Hindi namin inakalang. Ngayon ay gusto mo pa rin magpalaot sa amin. Tumayo ka. Hindi ako makatayo. Tumayo ka para sa akin. Ginang, Chi, talagang salamat po. Itong 1,000 piso, tiyak na, mag-iingat kami sa paggastos. Anong tinitingnan mo? HMM, salamat, Ginang Chi. Salamat, Ginang Chi. Si Ginang Chi, iniligtas ang ating mga buhay. Hindi ka pa ba magpapaamo? Magpapaamo. Ginang, Chi. Salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, tiyak na, mamamatay kami sa gutom sa labas. Ginang, Chi. Salamat po. Talagang salamat po. Matapos ang 4 na taon ng pag-aantay, Dingsheng Group ay nananatiling isa sa pinakamataas na grupo sa Huawei. Ngayon, ako ay formal na nag-aanunsyo na ako at ang anak ni Chi Yihua, si Chi Yingchen, ay formal na kukuha ng lahat ng negosyo ng kumpanya. Maraming salamat, mga kaibigan sa media. Mangyaring huwag mag-alala, tiyak na ako ay mangguna sa Dingsheng Group, patungo sa tamang direksyon. Ang aking anak ay presidente ng Dingsheng Group. Ang anak ko ay may isang pangalang Yingchen. At isa pa ay isang mananaliksik. Ang pangalan ay Yingwan. Asawa. Sa wakas nakita na kita.
Asawa. Nakita sa wakas. Asawa, saan ka ba pumunta? Ay naku. Ang ating anak, lumaki na. Ay naku. Lumaki na ang anak ko, oh. Lumaki na ang anak ko. Ginoong Chi, Ginang Chi, ano ang opinyon ninyo tungkol sa hinaharap ng grupo? Ngayon, kami ay Ding Sheng Group ay patuloy na umuunlad at nagbabalak na makipagtulungan sa Wenwu Media para sa mas malalim na kooperasyon. Mama dito. Mga kaibigan ng mga mamamahayag, salamat sa inyong pagsisikap. Mama, noong isang beses, pumunta ka pa sa paboritong mong kainan sa restaurant na iyon. Ay, nanay, anong tingin mo sa damit na ito? Bibili ako para sa'yo. Kahapon ba, naubos ang lakas mo. Pag uwi mo sa bahay, ipamasahe kita. Sulit lahat ng ito. Naniniwala ako na ito ang lasa ng kaligayahan.